Good morning. Sa araw na to ay magtanim tayo ng Madre de Agua. Ito ay pagkain sa hayop, sa kalabaw, kanding, baka at kahit na sa mga poultry animals, yung mga manok natin, pato, gansa, itik at saka yung ating Ginia Paul. So ito ang ating itatanim. Na ano na to guys, na tanim na sa paso dahil maulan ang panahon. Ayan. Transfer natin dito sa field. So madali lang tubuhayin dahil may gamot na. So ito na pagkain ng hayop ay mataas ang kanyang crude protein, na siya ay crude protein. So kahit ang ibang mga damo ay wala sa kanyang klase, hindi makukuha. So ito ang maganda para sa ating hayop. Kaya ang pinapakain nito na mga hayop ay healthy. So kahit na ito lang, wala nang pandagdag pa natin na mga feeds, ito lang ang ating ipapakain. So maganda na ang tubo sa ating hayop na papakainin natin dito. Madali lang tubuhayin guys. Madali lang buhayin itong Madre de Agua. Okay, tanim natin. Sinasadya natin ngayon natin i-transfer sa field dahil maulan na panahon at tiyak na mabubuhay ito. So, dahil marami-rami na ang ating alaga, kailangan na tayong magdagdag tanim ng pagkain. Dahil habang rumarami ang ating inaalagaan, paliit na paliit ang konsumo ng mga sagbot. May kambing na tayo, may kalabaw, at saka yung mga poultry animals natin ay kakain din ito. Ma-list ang ating gasto sa feeds. So at ito pa yung isa. So ating yun sa paligid guys, dito sa paligid ng ating area ay siya ang ating pusti, no? I-pusti sa ating area. Dito natin ikot ang ating itatali ang ating mga kawayan pag maglaki na to. Ang paraan sa pagpapakain nito guys, huwag ipapakain ang hayop dito, kundi putulin at saka ibahog, no? Putulin ng sundang at ibahog sa kanila upang hindi tawag sa amin sa Bisaya, mahapdusan, no? Dahil ang kinakainan lalong-lalo na sa kanding ay mamamatay. Yung may acid sa kanilang bibig. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.